hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
puso ko sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Good morning, Jesus! Uy, parang kakanta ko ah. I wait patiently. Bakit for God to save me? Di ba? I depend on God alone. I put my hope in Him. Di pa ako nagbe-pray, kumakanta na ako kasi bumati pa lang ako, may echo na ako. Oh, di ba? Ay, what happened? Thank you, Lord. Ayan. Happy weekend, everyone. Thank you, Lord po, sa magandang Sabado na binigay sa atin ni Lord at mahangin dito sa aking Oo. Pagka Saturday, yung mga kapatid natin, parang yung nag-outing. Pwede na ba outing? Oo. Kasi mas marami pagka regular day kaysa sa Saturday eh. Baligtad, no? Di ba pag weekend, nasa bahay lang? Kaya lang, pag weekends, pwedeng gumising ng tanghali. Oo, kasi nga, isang linggo na nga naman silang maagang gumigising. So pag Sabado, pwera lang doon sa mga kapatiran natin na nandito ngayong umaga na to, naaabangan nyo po mamaya, mga kapatid, kung sino sila. Okay, mananalangin po muna tayo. Lord, again, we thank you for this wonderful, wonderful Saturday morning, Lord, na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, that na-refresh kami, Lord, sa aming pagtulog, na binantayan mo rin kami at binigyan ng masarap na tulog. At paggising, maligaya, masaya, malakas, at handang-handa na naman po na makinig sa salita mo. At kayo po, Lord, ang inaasahan namin na mangunguna sa amin sa araw na ito. Make it your day, Lord, na kami po ay gamitin ninyo para sa kaluwalhatian ninyo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Anong nangyayari dyan sa iyo, Minister Jerry? Aligaga. Thank you, Lord. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating conclusion na ng ating I depend on God alone. Psalm 62, 1 and 2, I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Thank you, Lord. Nandiyan ba yung yung aking dalawang kasama? O yan. O dahil conclusion na, kantahin naman natin ito ng alin na kayo? Ay, talaga? Sige. Awitin natin ito kasi conclusion na eh. Good morning po sa mga kapatiran natin, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Sister Rinoa Amber Cordes, ba? Magandang umaga. Magandang umaga kay Ate Mayet Maguire na nasa Australia. Sister Triling, syempre. Ha? Thank you, Lord. O, sige, din na kayo mga kapatid. Ready na kami, Tari. Ay. Sige, sige. Oh, Kakanta hindi. ako. Tatayo lang. Kakanta lang. Mabilis lang naman to. Mabilis lang to. Mabilis. Ito na. O, sige. Putol ka kasi dyan eh. Gusto nyo, wag nyo na ako iwanan. Pwede rin, di ba? Ayan. Ayan. Terno pa sila. O, sige. Ako! Sige. Ay, wait.
I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. O, di ba? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit bit-bit ko sila lagi. Wala kaming kailangang practice. Tinginan lang namin, alam na namin kung ano ang gagawin namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Salamat, mga kapatid. Yan po yung ating series na i-conclude na natin. So kahapon po, napag-aralan po natin kung bakit. Di po ba? Oo, why? Di ba? Kahapon yung why natin. Why should we depend on God, Brother Bong? Number 1. He knows better than we do. Number 2. Because all things are possible with God. Sunod. He is worthy of our trust. Hanggang doon lang ba? Ano pa? He knows what He is doing. Galing talaga. Galing ni Brother Bong. Thank you, Lord. So, yun po yung mga why na napag-usapan natin kahapon. Ngayon naman, pag-usapan natin what dependence on the Lord can do to us. Diba? Bakit kailangan? Ano ang nagagawa nito sa atin? Bakit po it pays to depend on God? Yan po yung pag-uusapan natin sa araw na ito. At unang-una, ang dependence po kasi kay Lord depends our out of place yung sound effect eh. Sige. It depends our determination. Kapag kay Lord ka nakadepende. Kasi kapag ang iyong pag-asa or umaasa ka sa sarili mo lamang, alam mo kasi kung ano yung kakayahan mo eh. Kaya medyo alanganin ka. Pero kapag ang Diyos ang inaasahan mo sa lahat ng bagay, lumalalim yung determinasyon mo kasi alam mo na He's got your back. Tapos, Philippians 4:13 din, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yung pangunawa na ikaw bilang tao ay limitado, kaya kakabaka-baka, kaya nangangapa ka rin kung yung gagawin mo ay magiging maganda ba ang resulta nito, tama ba ito? Pero kapag ang Diyos lamang ang inaasahan mo, hindi man nagbabago kaagad ang sitwasyon mo, sinasabi mo sa sarili mo, adya. Di ba? Oo. Kasi yung determinasyon mo, dala-dala nung pagtitiwala mo sa Diyos dahil kilala mo siya eh, na hindi ka niya pwedeng pabayaan. Doon po nanggagaling yung malalim na determinasyon mo. Alam niyo po ba, nung sinulat ito ni San Pablo, siguro pwede nating sabihin na siya ay isa sa mga expert when it comes to mga sufferings sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami niyang dinaanan po, mga kapatid, na mga suffering sa paglilingkod. Pero, naisulat pa rin niya ito. Kunin natin yung 11 to 13. Sabi niya, I am not saying this because I am in need. Philippians 4, 11 to 13. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty.
I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me the strength. Dito, nakita natin si San Pablo, ine-encourage niya po ang mga taga Filipos, o tayo rin po, na it was because of God's help that he was strengthened sa lahat ng area, whether in need siya or in plenty. Sasabihin natin ngayon, bakit nangangailangan ng tulong si San Pablo kung well-fed naman siya at saka madami siya, di ba? Ang sagot po doon, mga kapatid, sa totoo lamang po, kung kailan marami tayo, tsaka tayo lalong nangangailangan ng tulong ng Diyos. Dahil yung kalagayan na yun po, ang pinakadelikado dahil yung kalagayan na yun ay hindi mo na makikita ang pangangailangan mo sa Diyos. Hindi mo na makikita na kailangan kang umasa kay Lord. Ba't ka pa aasa kay Lord? Meron ka na naman ng lahat. So yun ang kaya nga, ang galing nitong pagkasulat ni San Pablo kasi naranasan niya magkaroon at mawalan. So, doon po natin mas kinakailangan ng tulong at doon po tayo lalong umasa kay Lord. Alam niyo po kung bakit? Ang hirap pong i-handle ng prosperity. Sa totoo lang po, mga kapatid. Napakahirap. Yung mga panahon na yun nga kasi, parang pagka kasi kailangan mo ang Diyos, mayat maya nandyan ka lagi. Mayat maya tawag ka ng tawag kay Lord. Mayat maya hingi ka ng hingi ng tulong, ng kalakasan. Pero pag nasa iyo na lahat yun, parang kailangan ka pang paalalahanan. So yun po ang panahon na kailangan natin ng tulong. Kaya sinabi yun ni San Pablo. Kasi ito po ang nakita ko na interesting fact sa atin na mga tao. Masyado tayong prone to incline to depend on our own strength, mga kapatid, rather than depend on God's help. When by doing so, we are essentially turning away from the stores of parang help and blessings na hinanda ng Diyos para sa atin. Kasi kapag sinabi mo pa lamang sa Diyos, Lord, sa iyo lang ako umaasa, doon mo pa lamang mayu-utilize ang lahat ng mga nakaprepare sa iyong tulong na gustong ibigay ng Diyos. Hanggat hindi mo sinasabi sa Diyos na, Lord, ikaw lang ang inaasahan ko, hindi mo mayu-use up or mayu-utilize lahat yung mga what is in store for us. Kasi nga, hindi mo naman hiningi. Hindi mo siya kailangan para gamitin mo sa pangangailangan mo kasi nga nakadepende ka sa sarili mo. Hindi ba? Parang minsan nakakatawa tayo. Samantalang, in reliance in God is where contentment is. Kasi kapag ang Diyos ang inaasahan mo, matututo kang maging kontento. Kasi nga, kilala mo kung sino ang inaasahan mo. At talaga naman pong maaasahan ang Diyos, mga kapatid. So, whether in peril, in frustration, in convenience, or even dun sa high point ng buhay natin, we should allow God to help us. Para po yung working niya sa buhay natin ay maging evident palagi whether we are in need or we have plenty. Pangalawa, mga kapatid, bibilisan na natin, ha? Pangalawa, what reliance can do or what dependence on God can do to us? Sa Acts 1:8, ang sabi to, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, kapag tayo ay umaasa sa Diyos, yung padala niyang tulong sa atin na ang Espiritu Santo ang gagawa ng mga bagay para sa atin. Gumagaang ang lahat ng bagay kasi merong Espiritu Santo. Actually, lahat po tayong Christians were sealed with the Holy Spirit. Ang problema lang po minsan, hindi po natin sinusunod ang leading ng Spirit sa atin. Kumbaga, para siyang hindi activated
sa buhay natin. Pero we are all, as Christians, sealed with the Holy Spirit. Pero pag ikaw ay umaasa sa Diyos, ang sabi rito, you will receive power. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang inaasahan mo, matapang ka, hindi ba? Malakas ang loob mo kasi ang Diyos ang inaasahan mo. Bakit sa tingin po ninyo, pandemic ngayon, pero pag meron tumawag sa atin, pumupunta tayo agad doon? Bakit? Kasi activated yung tulong sa atin. Activated yung Holy Spirit sa atin dahil alam ng Diyos, siya lang ang inaasahan natin palang lahat. Inaasahan natin, ang Diyos lang ang inaasahan natin. Kaya po, you will receive power, ang sabi rito. Kaya po, malalakas ang ating loob. Kasi yung power niya that resides within us will help us in any given situation. Pero yun nga lang, nakakalungkot, lagi po tayong nag-sosakom doon sa fear and doubt of what God can do to us dahil hindi natin hinahayaan ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ang manguna sa atin. Kasi pag pinangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, walang takot. Walang takot sa Espiritu. Ngayon, imagine lang po natin kung ang church today or bawat isa na nasa mga churches ngayon ay aasa at magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Imagine what the church can do, mga kapatid, kapag lahat tayo ay kontrolado ng Espiritu ng Diyos. Ang daming magagawa kapag ka po tayo ay ganon, mga kapatid. So, by depending on the helper's power, His work will manifest in us and through us. Yun ang nagagawa ng umaasa sa Diyos. Lagi kang merong tulong na nanggagaling sa Espiritu Santo. Sunod, na ano ang nagagawa nito ng pagdepende sa Panginoon? Nagkakaroon po tayo ng kalayaan. Yun po ang parang pinaka-irony nun, di ba? Na pag nakadepende ka, di ba parang sabi sa mundo, pag depende ka sa akin, hindi ka malaya. Kasi ang isang taong nakadepende sa isang tao sa mundo, hawak ka niya. Kasi parang siya lang inaasahan mo, nakadepende ka sa kanya, hindi ba? Pero ang totoo, there is freedom in depending on the Lord. Bakit po kanyo merong freedom kapag ka po tayo ay nagdidepende sa Panginoon? Ang ating palang verse doon ay 2 Corinthians 3:17. Ang sabi rito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is freedom. At Psalm 119 verse 45, it says, and I will walk at liberty, for I seek your precepts. So, in depending on God, we actually do more. Mas malaya po tayo. Kasi when we depend on ourselves, meron lang pong illusion na maraming activity nagaganap. Kasi nga, you are struggling. Dahil kung nakadepende ka sa sarili mo, kailangan mong gumawa talaga ng bonggang-bongga. Akala mo ang daming aktibidades na ginagawa mo. Pero ang totoo, nag-i-struggle ka na gawin mo na dapat ang Diyos ang gumagawa. Kaya, illusion lang po yun na kapag when you depend on yourself, mas busy ka at mas maraming activities na nangyayari. Pero ang totoo, wala kang masyadong nagagawa. Samantalang kung aasa ka sa Diyos, ang gagawin mo lang ay aasa at susundin yung kanya. Walang struggle. Hindi ka mapapagod. Kasi hindi ka, yung parang trial and error. Kasi alam mo, sigurado ka kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, di ba? Alam niyo po mga kapatid, nothing can compare to the unseen, great and mighty activity that the Lord can do to you when you depend on Him. Kasi when we depend on ourselves, we feel in control and not bound to another person's help, kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina. But in reality po, we are actually putting ourselves into bondage.
Kaya nga sabi ko sa inyo yung freedom, akala mo lang malaya ka kapag ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Hindi po. Nilalagay natin ang sarili natin sa bondage because we are depending on ourselves. Bakit kanyo bondage? Kapag ka na-overwhelm ka na, anong ginagawa, anong nangyayari sa'yo? Pag halimbawa, ginawa mo ng lahat, pero wala pa ring saysay, ano ang nagagawa nito sa'yo? Nagwo-worry ka, nagpapanik ka, may anxiety ka. That's why, paulit-ulit, cycle lang po yun. Alam niyo po ba, mga kapatid? Ayan na naman ako. Ginagalit niyo ako Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit may tinatawag na anxiety attack? Ito yun. We are in bondage of depending on ourselves. Kasi, bakit ka magkaka-anxiety at magkakaroon ng maraming worry kung ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay and holds everything in His hand ang inaasahan mo? Sige nga, sagutin niyo ako, mga kapatid. Kung ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay at may hawak ng lahat ng bagay, pati buhay mo ang inaasahan mo, bakit ka magkakaroon ng worry at anxiety? Ano, mga kapatid, di niyo ako masagutan. Kasi nga po, akala natin may kalayaan kapag tayo gumagawa, pero ang totoo, in bondage tayo. Kaya cycle. Ang sabi nila, may anxiety disorder. Paulit-ulit yon. Pag aatakihin ka nun, ayun na naman, di ba? Pag nag-worry, aatakihin ka na naman, ayun na naman. Pabalik-balik lang tayo. Kung mawala tayo sa cycle na yan, mga kapatid, asahan mo ang Diyos, huwag mong asahan ng ibang tao. Maski yung kamag-anak mo, maski pamilya mo, tao lang yan, kapatid. There will come a time that they will disappoint you. There will come a time na madi-discourage kayo kasi aabot din sila sa limitasyon nila. Pero pag umasa ka sa Diyos, walang katapusan ang ibibigay sa iyo because, sabi ko kahapon, He is a faithful God and He is a good God. Kaya mga kapatid, stop na natin. Balik tayo sa stop, drop, and roll, hindi ba? Stop depending on ourselves. It is the Spirit who gives life. The flesh is of no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Sabi sa John 6:63. So, kung tayo po ay naghahanap ng kalayaan sa mga maliliit na mga worries and anxieties sa buhay natin, yung mga difficult decisions, di ba? Yung mga schedules na talagang yung mga workloads na grabing bibigat, di ba? Magulong buhay, mga crisis na sitwasyon sa buhay natin. Depend on God and you will experience the benefit of His strength. Babalik ulit ako. Pag meron akong mga nababasa na talagang nagagandahan ako, natatandaan ko. Lagi kong nababanggit pati. Sabi doon, ito yung mga go-to, hindi verses, mga go-to sayings na mga nabasa ko na lagi kong binabalik-balikan. Ang isa dyan ay, it is not the load that makes it heavy. It is the fact that you carry it alone. Kaya bumibigat. Kasi yun nga. And finally, mga kapatid, para madami tayong oras sa ating mga kapatiran na nandito sa umagang ito. And finally, yun pong ating Psalm 62:5-7. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender. At ito ang dahilan kung bakit kailangan tayong magdepende sa Panginoon. And I shall never be defeated. So, mga kapatid, do not back away from your faith in God by depending on yourselves. At wag po tayong mag-back away sa pananampalataya natin by putting your faith in ourselves instead. Lagi nating naririnig, sinasabi nila that your life may be the only Bible a non-believer will read. Diba? Lagi natin yung nababasa.
if we are not depending on God on a day-to-day basis, mga kapatid, ipinapakita po natin ipinapakita natin sa dying world that although we are professing our faith in Him, we are not relying on His help. Yun yung pinapakita natin. Sinasabi lang natin na may Diyos tayo. Sinasabi lang natin that we are serving a mighty God. Pero kapag ang inaasahan natin lagi, hindi ang Diyos lamang, ipinapakita natin sa kanila na we are just professing Christians. Pero hindi tayo nagre-rely sa tulong niya. Ang Diyos po, tinawag bawat isa sa atin to do something big for Him. Tandaan po natin yun. Huwag nating menos-menosin ang ating sarili or ang kayang gawin ng Diyos through us. Remember, kapag menos-menos mo ang sarili mo, parang sinasabi mo na, ito lang ang kayang gawin ng Diyos through me. Kaya po natin minsan na may menos-menos ang sarili natin dahil sa akala natin, tayo yung gumagawa, tayo yung may kakayahan. So, remember that we are serving a big God. Yung inability natin to rely on God, hindi natin magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin sa atin. And He wants to do big things through us. Kaya pagka sinabi mong, hindi ko yan kaya, that is because you are depending on yourself. Ang nangyayari, sasabihin mo, bakit kaya siya nagagamit ni Lord? Bakit nga ba kapatid? Bakit ikaw hindi ka magamit ni Lord? Bakit siya ginagamit ni Lord ng big time? Hindi po kaya sa paningin natin yan sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Kaya parang ang tingin mo sa Diyos, maliit lang ang kayang gawin ng Diyos sa akin. Kaya maliit lang ang nagagawa mo talaga. Hindi ba? So, think big. Because we are serving a big God. And He wants to do big things through us. Tayo'y daluyan lamang. Kaya hindi po small time ang Panginoon. God is big time God, mga kapatid. Kaya, hayaan mo po siya na gumawa ng mga malalaking bagay sa buhay mo by depending on Him. Namimiss kasi natin yung opportunity na ipakita natin sa ibang tao how big our God is by limiting what God can do through us. Kasi nga, lagi tayong nakatingin sa sarili natin. Do not miss that opportunity. Kasi God's glory is shown through us. Kapag ka nakita, grabe no? Kaya pansinin ninyo, kapag ka merong ginawa ang Diyos ng sobrang malaki sa buhay ng isang tao, nag-glorify ang Diyos. Di ba? Sinasabi nila, ibang klase nga ito. Ibang klase pala talaga ang maglingkod kay Lord. Bakit? May nakita silang kakaiba and something big in you na ginawa ng Diyos through you. Kaya do not limit what God can do through you by depending on yourself. So, pray for absolute dependence on God at intayin mo po, kapatid, what mountains God can move for you and through you. Ayan, mga kapatid, maliwanag na yung usapan natin, para umasa lang tayo sa Diyos, hindi sa sarili natin. Kung gusto mong maging masaya ang buhay, at maging kontento ang buhay, at maging matapang ka sa pagharap sa buhay, depend on God and not on yourselves. At hindi po tayo mabibigo. Promise. Amen. Thank you, Lord. Yan na po ang conclusion ng ating I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Yan, panalo tayo kay Lord. Thank you, Lord. At ngayon po ay June 19. And today is your birthday, Sister Joy Belmonte.
Happy, ha? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sister Joy! Mamaya pa naman alis niyan eh. May pagkakataon pa siya. Happy birthday, Sister Joy! At happy birthday din kay Kadjo! Oo, Sister Josie Gelido! Happy birthday, kapatid! Birthday din ngayon ni Sister Rizalyn Celestra, si Sister Sarina Nivera, Sister Josie Pilapil, Brother Vince Caraos, and Sister Shai Soliman. Ang daming may birthday. June birthday. Belated happy birthday din kay Brother Sunny Macasero. And happy anniversary kay Brother Sander and Sister Tina Aguilar, Brother Michael and Sister Sai. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday and happy anniversary. Ayan, eto na tayo. Alam mo, naging exciting itong Psalm 119 na, ay Psalm 19 na, no? Naging exciting. Oo nga, tama ka. Kagabi bago ako matulog, sabi ni Kuya, ano yon? Sabi ko, pakinggan mo ha. Tapos paggising kaninang umaga, yung pa rin ang minimemorize, hindi ba? Ano na ako? Hanggang anong, ano yung... Hindi. Yung law of the Lord? 7 to 9? O, naka 1 to 9 na ako. Konti na lang. Sample, wala pa, hindi pa buo. Hanggang ano pa lang ako? Hanggang... Basta yung law of the Lord natapos na ako. 9? Hindi, hanggang 11 na ako. Oo, 1 to 11 na ako. Kasi doon na lang ako sa 12, 13, 14. No? Ready na ako next week. Sample? Oo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalawakan, ang kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Oh. Meron pa, gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Sa umaga ito'y lumalabas na parang masayang kasintahan, parang masidlang manlalaro, handang-handa. Huwag kayo maingay. Nawawala ako sa inyo eh. Yung sabi ko sa inyo, hayaan nyo yung sa harap eh. Sige, sa susunod na. Memorize ko yan. Ano kayo? Oo. Thank you, Aljun, ha? Sa susunod, di na kita i-challenge. Ngayon, tignan na natin yung kapatid natin na ready na. Brother Roger!
Naku, baka tumaas naman BP ni Leia. O, tignan mo, si Leia pa talaga nabunot ko, oh. Ready ba si Mama Lay? Hindi, no? Alam mo, Mama Lay, kung ako sa'yo, si Abby ang tinuturuan ko para meron kang call a child. Sister Tata Nokum! Ang daming daming accuse. Ito, ready. Wala pa akong sinasabi, alam na niya na siya agad. Sabi niya, my God! Halika na, Mami Pas. Green? Sinabi niya kulay green ang pangalan mo. Ayan, green nga. Okay lang yan. Ang usapan naman po, mga kapatid, ay kahit na hindi buo. Oo. Mami Pas, kayang-kaya mo yan, Mami Pas. Lord, tulungan mo ako. Kaya yan, Mami Pas. 1 to 6 lang. Oo. Oh, 1 to 6. Sinabi naman natin, 1 to 6, 7 to 9, tapos 10 to 11, tas 14. Pwede nga 14 lang eh. Yun ang usapan eh, di ba, Mami Pas? Oh, sige, Mami Pas. Kaya yan. Praise God. Ang kaluwalhatian ng Diyos, nahahayag sa kalangitan. Ang gawa ng kanyang kamay, nakikita sa kalawakan. Tuwing bawat araw at gabi, ang pahayag ay walang patlang. Nagbibigay dunong at kaalaman. Tapos, wala silang tinig o salita na ginagamit. Subalit, wala rin silang tunog na naririnig. Subalit, ang kanilang tinig ay abot sa dulo, sa lahat ng dako. At ang balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos. Si Pastor pala, alam eh. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga, ito ay lumalabas na parang masayang kasintahan. Tulad ng isang masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan, sumisikat, lumulubog naman sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Yan! O, diba? Yun ay 1 to 6. O, diba? Congratulations, Mami Pas. Dalawa na. Do not limit. You are serving a big God. Oh. Diba? Thank you, Lord. Oh. Guyabano Diyos yan. Ang usapan naman natin ay kung hindi kaya ng buo, yung mga pagkakahati na yun. Kaya glory to God na yan, mga kapatid. Mami Pa, sino po ang challenge ninyo? Kayo po. Sino pong member ang gusto nyong i-challenge? Sino? Okay. Sister Auring de las Alas. Ayan. Challenge po kayo ni Mami Paz, pero hindi 1 to 6. Mami Paz, ano ang challenge mo sa kanya? 1 to 14? Parang yung aliping may utang. Pinatawad sa tapos naningil ng Okay, Sister Auring de las Alas, kayo po ang challenge ni Mami Paz. Okay?
Sa pag-uusap, napag-usapan sa araw, sino ngayon tatawagan ko? Ayan, si Lucas, hindi kanino, kay Joby. Ayan. Si Lucas ngayon ay nasa location na. Ha? Dahil sa kasal, sa linggo. Kaya tatawagan na lang natin ngayon si Lucas. Nagpaalam siya, Tita Ria, pwede po bang tawagan na lang ako bukas? Good morning! O, di ba hindi siya ready? Andiyan na siya agad. O, bati ka muna, Lucas. Hello po sa mga members. Wow, to all the members. Nasa ka ba ngayon? Andito po kay Ninang Joby po. Aha, okay. Si ba, nung isang linggo ka pa ready? Apo. Okay, go! Psalms 19, chapter 1 to 14. Chapter 1? Verses 1 to 14. Psalms verse 1 to 14. Psalms 1, chapter Psalm 19. 19, verse 1 to 14. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech, they use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of its chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned. In keeping them there is great reward. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servants also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of your great transgression. May the words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock, my redeemer. Yay! Galing ni Lucas! Kaya pala, hindi niya pinalampas kahit wala na siya. Pwede po bang tawagan niyo na lang ako bukas? Sabi niya. Congratulations! Ang galing mo talaga. Alam mo ba yung daddy mo, salita ng salita rito, kala mo naman maririnig mo. Ang galing, parang si Lucas. Ayan, si Tata, saved by the child. Ang galing. Congratulations, Lucas! Ayan, sino ngayon sino daw ang china-challenge mo? Si Tantan po. Si Tantan? Uuwi na raw siya bukas. Ayaw na daw sa atin. Sige, sasabihin natin kay Tantan, ha? Okay, thank you, Lord. God bless. Okay, regalo mo nandito, ha? Okay, bye-bye. Ala, lagot. Si Tantan. Kaya pala nung isang gabi, sabi niya, Mami Ria, pwede niyo po ba akong tulungan? Saan? Sabi niya, sabi po kasi ni Lucas, ako daw po yung challenge niya. Ano po bang gagawin? Sabi ko, memorize. Sabi niya, tapos sinend ko sa kanya. Sabi na,
Mami Ria, pwede po bang hindi accept yung challenge? Sabi ko, bakit? Nakakadalawa pa lang ako. Hindi ba may 1 linggo ka pa? Sabi ko, kung hindi mo kaya yung 1 buo, edi yung 1 to ganito. Pero sabi ni pastor sa kanya, kung hindi mo kaya ng buo, piliin mo yung 7 to 9. Kasi yun yung the law of the Lord. 7 to 11 yata yun. 7 to 9. Yun yung law of the Lord para yun na may memorize niya. Ayan mga kapatid, okay. Dakbo na tayo agad ngayon sa ating ulitin natin, recap natin. Ang Monday natin, sino? Si Jerome Golgota. Jerome, maghanda ka na kahit nasaan ka pa, mag-memorize ka. Masaya yan si Jerome. Pero alam niyo bang matalino yun? So, Monday, Jerome. Tuesday, Sister Farah. Thursday, Brother Benny Calderon. Friday, Sister Mabel at saka Sister Lita Saraspe. At Saturday, si Tantan at si Sister Auring. Lagot. Hindi. May 1 linggo pa po kayo para mag-practice, mga kapatid, at magsaulo. Kaya nyo po yan. Liligaya kayo, promise, pagka na-memorize nyo yan, matutuwa po kayo sa sarili. Tapos sasabihin mo, congratulations, self, kasi na-memorize mo. Dako na po tayo agad sa ating new song of the week at ito po ay galing kay Brother Leo Umilin ng ating Comfy, Illinois and interpreted by the GOG. At abangan niyo po ang awit ng pag-ibig na susunod na po pagkatapos ng ating new song kasama yung ating mga kapatiran at katuwang sa gawain na pumunta po sa atin dito. Thank you, Lord. Body for us, you gave your love for you.
up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good Good morning, morning, Jesus! Morning. Good morning, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, meron tayong kapatiran katuwang sa gawain sa umagang ito. Yes. Minister Jerry, sino ba yung iyong katabi ngayon? Purihin ng Diyos, mga kapatid. Good morning po. Ang katabi ko po rito si Brother Patrick Bito. Ano po siya? Makati area. Anak po siya ni Sister Baby Bito at ang tatay niya po si Brother Richard Bito. Si Brother Richard, happy birthday. Oo, Brother Richard. Happy birthday, Brother Looking Richard. forward doon sa ating Yes. ano ba ang tawag diyan na masama ba yung salitang jamming? Hindi naman, di ba? Jam. Oo, alam niyo ba na ano yon, child dedication, pero ang nangyari puro awitan. Looking forward na alam ko bibigyan ka ni Lord ng mga sacred songs. Amen. Ayan. Ay katabi ko si Brother Doc Edwin. Good morning, Brother Doc. Morning, Doc. Ayan, ito sila, yan. Good morning po mga kapatid. Good morning Comfy family. Thank you Lord po at nakabalik po kami sa Comfy. Thank you Lord. Napakasaya. Thank you Lord. Si Brother Pat, baka meron siyang mga babatiin dyan. Good morning po sa lahat, sa buong Comfy family, sa lahat na nanonood. Thank you Lord po. Nagsa-CSM live stream kami pero dito po kinakabahan. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa segment ng awit ng pag-ibig. Ang karamihan pong kinakanta natin dito, nung bunga ng pakikipagrelasyon ng mamiligaya sa Diyos, ang dami pong nagawang awitin ang ating mamiligaya at yan po nagagamit natin sa ating praise and worship tsaka mga love offerings. Ang totoo po niya, nung kanta ng mami, pag kinanta nyo, make it more on personal at nakaka-minister. Kaya nandito po si Brother Patrick. Brother Patrick, alam ko na bata ka pa na kay Lord ka na, nagkita tayo sa Bagong Silang. Hanggang ngayon, adult ka na, tatay ka na. Ano ba yung kanta ng Mami Ligaya na nag-minister sa'yo? At bakit nag-minister sa'yo? Thank you Lord. Actually marami pong kanta si Mami na nag-hit, kumbaga, or na-expose kasi nga nung going back 1995, yung unang nag-open yung prayer meeting sa Bagong Silang. Worker namin si Sister Crisanta, tapos alalay niya si Sister Venus. Binigyan nila ako ng album ng Comfy na unang-una, yung Yellow Green. Ang pinaka sa akin doon yung I Am Amazed na kanta ni Mami. Baka, yung I Am Amazed, ano yung circumstances that surround the song? Bakit yan ba yung parang malakas ang dating sa'yo? Parang gano'n? Opo, kasi halos it covers yung entirety ng buhay. Sabi nga ni Minister Jerry, bata pa lang exposed na sa ganitong gawain. Pero kahit exposed na sa ganito, we continually fail the Lord eh. Kumbaga, may mga times na may mga mess. Pero lagi tayong dinedeliver. And I cannot tell them all. Kumbaga, hindi mo talaga mabilang lahat kung ilang beses kang dineliver ni Lord. Kumbaga, parang bukod sa pagiging unconditional ng love ni Lord, it is immeasurable. Kasi nga, deeper than the deepest ocean. Immeasurable and unchanging. So talagang yung buong buhay, simula pagkabata, yung mga failures, mga wrong decisions, laging kino-cover ni Lord, nililigtas ni Lord. So itong song na to na nag-hit sa akin is it serves as a reminder na talagang ang only expression is I am amazed. Yun lang talaga yung magsasum up ng aking description doon. Brother Pat,
Bagong Silang, saan to? Sa may Bagong Silang. Atik, malapit po ito kala Brother Enol. Bagong Silang, Caloocan. Pinakamalaking barangay po sa buong Pilipinas. So si Nanay Crisanta ang manggagawa na kay Lord na. Opo. Si Sister Crisanta, kasama yung Sister Venus, Brother Jojo, si Kuya Ali. Sila yung halos nag-encourage sa amin mag-gitara. 95? 1995. Tagal na, Minister Jen. May alala ka dyan sa 95. Ako meron ako naalala kay Nanay Crisanta. Kasi yung kanyang, alala mo si Benji. Yes. Oh, merong kantang paborito si Benji, Pastor, bago siya kinuha ni Lord. Pero yung kay, oo, tama. Alam niyo ba, noong 95 ay, siyempre, bago-bago lahat tayo, no? Alam niyo ba si Brother Benji natutulog sa audio room? Yes. Pero later on, mamaya, maaalala niyo yung awitin niya kasi ang kanyang pinasya, dito siya tumirena. Pero alam ko yung kay Brother Pat, gusto mo bang mapakinggan natin yung awitin niya? Sige, Brother Patrick. Sige. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, po, sa opportunity. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me is too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I can't tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Thank you, Lord. Thank you, brother. Praise God, hallelujah. Alam niyo, Amen. talagang pag inawit yung kanta ng Mami Ligaya, nag-minister sa'yo, pag inawit mo, na talagang naranasan mo rin, kami minister sa ibang tao, mga kapatid. Nagkakaroon ng rema, nabubuhay. Ngayon po,
na pag-uusapan po natin ang Hebrew word ng praise. Ang isa sa Hebrew word ng praise, zamar. Pagdating po sa yung Psalm 150, more on instrument po ang ginamit doon. Sabi doon sa verse 1, praise Him in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding trumpets. Praise Him with harp and lyre. Praise Him with timbre and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbal. Praise Him with resounding cymbal. And all that has breath, praise the Lord. Alam po ninyo, yung Psalm 150, yan po ang paborito ng mga musician. Kasi pag binasa niyo po yan, nandyan lahat ng strings instrument, tambourine, blowing, Yes. may dancing pang kasama dyan eh. Tapos nandyan pa ng mga strings. Alam niyo bang strings, napakarami niyan. Piano, violin, guitar, mga basta't mga merong kwerdas, mga kapatid. Ang tawag po dyan, string instrument. Yan po yung zamar, instrumental, mga kapatid. Pag sinabing zamar, musical word. Involve expression of music with musical instrument, mga kapatid. Tsaka pag sinabing zamar, mga kapatid to pluck the string of a instrument, to give praise, to sing, or to dancing, kasama yan. At tsaka nagbibigay ng glory kay Lord. Alam niyo, naalala ko si Brother Ben Alyare. Oh? Pag nagpe-prayer meeting kami dati. Ay, alam ko, instrument niya. Ano po? Yung dalawang kawayan na tinitik-tik niya. Dalawang kawayan lang po yun. Nagagamit niya na sa prayer meeting. Kahit di siya marunong mag-gitara, pero kawayan lang. Tak, tak, tak. Kaya ang katapan naman dati yun. I'm praising you. Tapos si Sister Peli, ang hawak niya naman, tambourine. Tama. Naalala. Tapos marami tayong mga kapatiran dito. Let everything that has breath Minsan yun, yung katawan ng tao. Pwedeng gamitin pagpuli. Kasi ang sacred song, Minister Jerry, ito'y nagpe-penetrate hindi lamang sa body and soul, sa spirit. Kasi iba yung sacred songs. Naalala mo ba doon sa Colossians chapter 3, verse 16? Alam ko, meron ka ring awitin dyan. Let the word of Christ richly dwell in your heart. Sing psalms, hymns, sacred songs, with gratitude in your heart, teaching and admonishing one another. Yung mga sacred songs, nanonood yan, di ba? Mamayang contest, si Brother Doc Edwin. Pero, alam ko, meron kang ipaplak na song, sacred song. Mahalaga yung, kasi merong secular song, pero ang sacred song, naku, kakaiba yan. Yan ang nagkagather sa ating lahat ng mga Kristiyano to worship. Ayan. Ito pong ipaplak ko at the same time kakantahin ko. Ito pong nung panahon na si Brother Benji, anak po ni Nanay Crisanta, nung time na yon, nung talagang tumor po cancer talaga. Pero dito po siya tumira. Hanggang sa kinuha siya ni Lord, kami po ni Pastor naka-assign sa kaibiga. Namatay po yun, hawak namin. Ang kinakanta namin palagi at gusto niyang kantahin. Ito po yun, mga kapatid. Bago ko awitin, ipaplak ko muna sa inyo.
everlasting God. I lift my hands to the ever-flowing streams of life in Christ. I lift my hands in awe to the everlasting God. Nakakaiyak naman yan. Praise the Lord. Kaya nga nakaka-penetrate sa soul being, sa spirit being. And tsaka alam mo, Minister Jerry, mga kapatid, yung sacred song, ito hindi lamang sa past, pati sa present and the future. Maaring hindi napapansin ng mga iba. Kasi pag, alam mo, katulad nun, tayo dito, bigla nating naalala, nabanggit kasi ni Brother Patrick si Nanay Crisanta. So it brings back the past. Kasi alam ko, nung mga panahon na yon, ako rin ay pabago-bago kay Lord. At nakita ko si Brother Benji, lagi nandiyan sa audio room. Tama ba, Minister Jerry? Yes. Medyo, no? Di ba, Nold? Yes. Hindi, alam ni Arnold yan. Ay, pwede bang dito muna ako dumako sa aking katabi? Alam niyo mga kapatid, alam ko na yung profesyon ni Doc Edwin ay napaunlakan. Alam ko, pagka kay Lord talagang walang tanggi to Brother Edwin, bago yung song kay Lord, kamusta ba ang pagdidentista at kamusta ba yung ngayong pandemic? Ano ba ang mga nagaganap sa larangan ng mga katulad mo sa profesyon? Ayan, brother. Naroon nga rin po yung salamat sa Panginoon at nagbukas na po yung clinic. Yung most of the dentists po dun sa building namin ay open na. Talaga namang siyempre mag-a-upgrade ka ng yung mga gamit, no? Hindi lang para ma-protectionan yung patient. Siyempre, yung number one, kundi pati po yung mga dentist. Salamat sa Panginoon at si Lord ang nagpapapunta ng mga pasyente. Mabibigla ka na lang na magpupunta sila, paggagawa sa iyo, pero syempre nandun pa rin yung protocol, na bago sila pumunta, kailangan mo silang tanungin, no? Syempre kung health nila is okay, sinipon ba sila within 2 weeks, pero salamat sa Panginoon, nandun pa rin yung protection at pinadala nga ni Lord yung vaccine, So, nung dumating po yung vaccine, kami po yung nagpa-vaccine at thank you Lord, kami pong buong family, kasama pong aking ina at ang aking kapatid ay na-vaccine na rin po. Kaya thank you Lord po. Brother Edwin, saan ba yung iyong klinika? Yung kliniko po sa Paco po. Sa Paco Catholic School po siya located po. No? Saan ba yung second floor? Sa second floor po. Alam ko, nag-share kayo nung nakaraan, sabi nyo, pandemic pero nag-renovate tsaka bagong gamit. Tama ba ako? Salamat po sa Panginoon kasi sa tinagal namin dun sa clinic, syempre busy. Hindi po namin nagawa talaga mag-ayos. Pero nitong pandemic, kami pong family ang nag-renovate. Salamat sa Panginoon na talagang sa kabila nito, sabi nga sa Romans 8:28, di ba po? In all things, God works together for good. So sa lahat ng pangyari sa time ng pandemic, nakapagpa-renovate po kami, nag-provide po ang Panginoon. Yung Tapat equipment? po siya. Opo. Nagdagdag po kami ng mga equipment na salamat sa Panginoon, may mga UV, mga ganun po, air purifier, at salamat sa Panginoon at andun yung protection niya po. Naalala ko nung sinishare mo yung upuan na merong mga instrumento, libo-libo pala yun, Tapos ngayon, milagro nangyari. Pero alam mo ba, meron kang isang pagpapala, gugunitain ko sa iyo. Kayo matutuwa, mga kapatid. Si Paulo, mag-graduate lang. Kamusta? Kwento mo naman. Board passer, di ba? Ano pa po sa November pa po siya. Yung pagkapasa niya po is yung sa kanila pasado na sa pre-board pa lang po. Oo. So magbo-board po siya sa November. Ayan. Opo. Naalala ko nung sabi mo sa akin dahil magbo-board
si Paulo, ngayon lang mahihiwalay sa'yo. Opo. Parang Opo. ano ba yung damdamin mo nun? Siyempre bilang ama, kasi close po kami sa family. Kasi Father's Day bukas eh. Opo. Isinangguni ko po kay pastor kung okay ba na mag-board. Kasi kailangan guided ka rin ng salita ng Diyos eh. Salamat sa Panginoon at na-consulta ko si Pastor Alex at okay naman kasi naaprubahan ko po yung pagbo-board ng aking anak. At salamat sa Panginoon, ito po yung nakabuti. At andun po yung provision, at siya po yung nakatapos naman. Salamat sa Panginoon. Amen. Alam nyo, kakaibang tatay ito. Pagka may kinuwento ko sa inyo, baka ayaw nyong gayahin o gayahin nyo. Alam nyo ba na ang nagpa-plancha ng damit ni Paulo? Si Brother Doc Edwin. Sa lahat naman po yun. Lahat pala siya palang planchador. Ikaw ba nagpa-plancha? Opo, ako din. Ha? Jerry, naglalaba. Sister Maripas po, lahat. Ako, nagsasampay. Nito si Arnold. Tatay, ito yung tatay na walang tigil ng luto. Kaya bukas, anong description nyo sa tatay nyo? Kasabihin ni Paulo, planchador. Kasabihin naman kay Jerry, ano daw? Ano sabi mo? Nakalimutan ko na. Multitasking. Janitor. kay Arnold, siya yung ang lalaki na nung anak, pinagluluto pa. Kung ako, sabi ko, Nol, ang lalaki na niyan. Pero alam niyo bang meron ding mga bata na hindi marunong mamasahe pag lumabas? Kaya noong sabi ni Brother Doc sa akin, sabi ko, hayaan mo ma-experience niya yung magmamasahe. At siyempre, minsan talagang overprotective. No? O yung awitin pa lang, baka makalimutan natin. Brother, ano ba yung awitin na tumimo sa puso mo ng mami? At bakit ito naging paborito mo ba? Opo. Ayan. Yung kanta po na walang katulad ang pag-ibig mo. Nagsimula po noong 1986. Dati, noon, ngayon at bukas. Sabi nga po na tapat ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon naroon sa atin parati. Hindi tayo bibiguin, bagamat tayo ay minsan ay nabibigo, no? Pero pag kay Lord tayo umasa, talagang hindi niya tayo bibiguin. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Would you like to render that song? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ready? Walang katulad ang iyong pag-ibig na ipinunlad sa puso ko. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago
Jer, 1986. Naalala mo ba yung prayer meeting nila? Sa Paco, sa Nieto. Nieto. Sila Sister Nora. Sister Turing. Turing. Si Brother Rading. Rading. Yan. Naalala mo ba yan? Yes. Si Brother Rudy ko. Rudy ko, Sister Minda. Minda. Ayan. Magka-agrupo po sila. Ano yung paborito mo sa Nieto? Panahon? Fiesta. Pasko. Pasko. Si Arnold Fiesta. Arnold, bakit Fiesta? Laging fiesta, prayer meeting, parang fiesta. Parang kila Brother Jess, naalala mo? Parang Fiesta. Sa kalsada po, prayer meeting, sa dami ng umaattend po. Yeah. Sa'yo naman, sa kanya Fiesta. Sa'yo, Pasko? Kasi pagpunta mo roon, kahit hindi ka inaanak, tiyak yun, meron. Alam mo, bilis ng oras. Yes. Ano na lang, meron ka bang isang gustong maitanong sa aking partner ngayon na kung ano man ang nasa puso mo? At ako naman may itatanong dyan para sa panghuli. Okay, Brother Edwin, share mo lang konti, mga 1 minute. Kung ano yung nasa puso mo ngayon at para makapagbigay ng kalakasan sa kapwa natin. Ma-share ko rin po sa inyo na bagamat tayo ay nasa pandemic, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Number 1, sabi nga doon, yung pag-ibig ng Panginoon hindi nagmamaliw. Ibig sabihin nun, walang hanggan. No? At talagang totoo, dun, kay Lord lamang tayo mananangan at bukas nga po yung Father's Day, binabati ko po yung mga father. At tayo bilang mga father na nakarinig ng salita ng Diyos, kailangan hindi lang tayo, kailangan good example tayo sa ating mga anak at tayo ang magli-lead. Dali natin sila sa Panginoon. Katulad ko po, children pa lang ay nasa Panginoon na. So, ganun po ang ginawa ko sa aking mga anak at tunay nga na tapat ang Panginoon na talaga naman lalaki sila ayon sa salita ng Panginoon. Lagi ko sa kanilang binibili na para hindi ka mawala sa any decision, kahit makatapos na sila ng kanilang pag-aaral, kailangan nasa ayon sa salita ng Diyos. Sigurado hindi kayo mabibigo. Kaya sa umagang ito, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Thank you Lord po. Amen. Thank you, Doc, sa pagpapaunlak service with the Lord. Ako naman, Minister Jerry, ayan, ano kaya yung aking, ito na lang, si Flashlight na laging nababati ni Sister Ria, ay marahil, alam nyo na kung sino si Flashlight. Brother Dave, bakit nung si Flashlight ay nasa sinapupunan pa, bakit lagi mong pinariringgan ng mga, ano ba yung nag-motivate sa iyo? Why nasa sinapupunan pa meron ng song? Thank you, Lord po. Ayan. Para po kasi, bilang first-time father, and first Father's Day ko nga pala. Ayun, first-time father. Siyempre, research, tas mga videos. So, sabi nga, helpful daw sa bata yung pinaparinig ng music. So, ano pa bang pinakamagandang music kundi mga papuri kay Lord? And at that time naman, hindi pa pandemic, hindi pa lockdown, nag-praise and worship, nagpa-practice kami. Nandun din si Sister Rav sa unahan. Siyempre, ang ingay ng banda, yung crumpsis, masyadong kulob eh. So, ang ingay ng banda, lagi niya siguro napapakinggan yung praise and worship. And even nung lockdown, lagi namin kinakantahan. So, ngayong GMJ or every Sunday fellowship, tuwing happy birthday, ayan, nilook forward niya, talagang pumapalakpak po siya. Napapasayaw. Mukhang naman na po niya yung sayaw eh. Hindi na ako magugulat. Ayun, thank you Lord po sa gift. Mukhang mahilig siya sa music nga dahil nga sa lagi niyang napapakinggan kahit nung nasa sinapupunan pa. Yun, sa sinapupunan pa lamang ay inaawitan na ng mga sacred song. Ikaw, ano naman ang iyong... ikaw kasi talagang musically inclined eh. Amen. Maliit ka pa noon, di ba? Maliit pa rin po. Hindi naman, ikaw talaga. Yeah. Ayan, ha? Thank you, Lord. Yeah. Talagang, si Lord na nag-instill noon sa puso ko. Nag-instill, yes. Yes. Hindi, yung nanay mo kasi. Of course, yung mami ko po,
pinagpalang piano teacher po talaga po siya. At kaming 8 magkakapatid, there were 8 in the family. Talagang nakahiligan namin. Maski si Sister Joy, marunong tumugtog po yan ng piano. One of this day, makita niya tumugtog. Happy birthday, ate. Okay. Alam mo, no, minister, mga kapatid, mukhang Wala na tayo sa oras. susunod uli, ha? Again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. You gave me a song of love, my Lord. My Voice rises up as a fountain, bringing light to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing light to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, God bless Lord. us all. Thank you, Lord. Thank you, Lord, man. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.